Good day sa ating lahat. Andito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Ay talagang pasalamat tayo sa mga subscriber, sa mga nanonood sa atin, tumatangkilik po, yung nag-like, nag-share, napakalaking bagay po sa ating channel mga kaibigan, kasi nagpasalamat po tayo sa mga nanonood sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat po. Makabawi din tayo sa mga sunod na araw siguro mga kaibigan. Pindi na lang to. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, ay shout out muna tayo kay Jubin Culibar, Amoroy Masbate, John Sirbano, San Fernando, Cebu, Boy Cado, Naga City, Arlinda Suyat, Swede Relusa, Pigkawayan, North Cotabato. Good morning sa ating lahat po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan na itong hinahalong vitamins po sa wheat feeding at ang tamang paggamit nito. Kasi itong mag-wheat feeding ka mga kaibigan, dati pa po, ako po ay nagandahan sa itong wheat feeding kasi talagang lumalakas yung manok po. Pero matagal ko itong na-achieve mga kaibigan na nakuha ko talaga yung tamang pagkain na haluan ng mga vitamins po na itong tinatawag nilang Royal Pansy at saka itong high protein mga kaibigan. Ang tagal ko hong ano kayang dapat, kasi dati mga slasher lang yung mga parang mga kaibigan yung itong concentrate mga kaibigan, lagyan mo ng mga daming halo-halo po. Pero ngayon hindi ka na maghalo-halo mga kaibigan kasi nandiyan na sa market tapos haluan mo lang ng platinum. At saka ang pinaka magandang ihalo dyan mga kaibigan, kasi naka-wheat feeding na sa amin dyan ay balatan namin. Ito na may napakasimple lang, itong tinatawag nilang wheat germ. Itong wheat germ, kaibigan, ito yung tinatawag dog food, yung tinatawag na fish food po. Itong pinakain natin sa mga isda natin dati, yung mga aquarium pa. Itong wheat germ kasi, kaibigan, talagang nakakatulong ito. Lalo na pag medyo malamig ang panahon, bigyan mo dyan, kasi ito yung ng oil, mga kaibigan. Talagang lumawala yung mga lamig nila dyan, kung ano man yan. At saka itong Lexus powder mga kaibigan, napaka-importante dito kasi ito'y sugar. Napakaganda po sa manok itong tinatawag nilang B22 powder. Kasi itong B22 powder mga kaibigan, hindi ho ako magkondisyon mga kaibigan pag walang B22 powder po. Kasi itong B22 powder, ito ho ang pupigil sa sakit na makapasok sa isang manok during conditioning mga kaibigan. Totoo yan, talagang hindi yung magkasakit yung manok mo. Pag kasi minsan mag-kondisyon ka, pidyon, kitaan mo mga kaibigan, tumatamla yung manok mo. Pero pag may B22 powder yan mga kaibigan, lumalakas pa yung manok mo, grabe ang vitamins yan mga kaibigan, dami, makita mo naman sa label, at talagang hindi mo magkasakit ang manok mo, tapos lumalakas po. At saka hindi pwedeng walang B22 mga kaibigan kung mag-kondisyon ako po dati. At saka pwedeng magbigay ka ng quakerots. At saka itong dog food, kasi itong dog food mga kaibigan, alam naman natin ito, high protein po. Kahit mga ordinary dog food lang, ay talagang lumalasap yung, at saka itong mga halong ganito mga kaibigan, nakikitaan mo talaga yung, kahit hindi ka magbigay ng mga kaibigan, yung CLO, hindi ka magbigay ng CLO mga kaibigan, ay talagang kita mo talaga na medyo yung ang balahibo na parang may mga laman kaibigan na kumikintab. Sa atin naman dito ay lalo na pag itong magbigay ka ng apsilin. Itong apsilin mga kaibigan ay talagang wala na po, hindi ko alam. Kasi kung magtanong naman ako sa mga poultry supply, meron pa daw pero hindi lang daw sila pa, hindi pa daw dumating yung nila mga kaibigan. Pag mayroong kaibigan ay talagang ubusin ko lahat yan, bilhin ko mga kaibigan para ma-share ko sa inyo po. Totoo yan. Di share na ibigay mo kaibigan na ibinta ba para makakuha din kayo. At saka itong ang pamalit daw sa apsilin kaibigan, nakita ko naman yung axil. Ganda din yung axil mga kaibigan, pareho din sila. Kasi itong apsilin mga kaibigan, ito ang binibigay na ihalo sa mga pagkain ng kabayo po o sa mga racer na kabayo mga kaibigan, itong apsilin po. At saka itong honey mga kaibigan, ito rin ay nagbigay ng yung parang parang sa kanila mga kaibigan, yung parang magana silang kumain mo pag may makaano ng honey mga kaibigan. At saka ito ng honey, alam naman natin na matamis ito, energy din ito mga kaibigan.
Tapos sabayan mo ng mga karne. Ang pagbigay ko ng karne, mga kaibigan, ganito lang po. 2 cubes lang, mga kaibigan. Yun lang po, paanuhan mo lang sa mainit na tubig. Mainit na tubig for about mga 2 minutes lang, 5 minutes, ganun po. Yun ang ihalo ko sa pagkain, mga kaibigan. Sabayan mo ng carrots at saka itong egg white po. Yun ang ilabay mo, tapos lagyan mo ng honey, mga kaibigan. Tapos patungan mo ng yogurt sa ibabaw, mga kaibigan. Ako, napakaganda. Suyupin yan ang yogurt, mga kaibigan, ay talagang suyupin yan ng manok po. Yan ang natawag na good bacteria, mga kaibigan. Yung yogurt, napakaganda sa manok po. At saka, kung maibigay mo lahat ito, mga kaibigan, hanggang 3 days before the fight, nako, malagitik yung mga palo ng manok mo po. Totoo yan. At saka itong magbigay ka ng mga magpakain ka ng wheat feeding, mga kaibigan, talagang matrabaho po kasi balatan mo yung real pansy, at saka din itong mayroon din diyan sa mga kaibigan, yung sa ibang ibang kumpanya din na parang royal pansy din. Itong kalimutan ko itong anong tawag doon, yung isa sa gupaan yung mga kaibigan. Tayo naman dito ay hindi nag-commercialize o nag-ano ng mga produkto, pero talagang sila ay nag-feed lang po sa mga alaga nating mga manok, mga kaibigan. Kaya itong matrabaho itong wheat feeding po kasi balatan mo yung real pansy, tapos haluan mo ng mga, kasi itong kailangan mo rin ito ng mga kaibigan, kasi itong B22 talagang dulo lang ng kutsara po sa isang manok. Kung 10, siguro sa isang kutsara 1/4, mga kaibigan. Ganon din, mayroon ka rin yung talagang common sense, mga kaibigan. At saka itong ang iba naman, ang dog food nila ay paggiling po, mga kaibigan. Po sa akin po, hindi na. Pwede nung anuhin yan sa mga kaibigan, yung mortar and pestle, mga kaibigan. Dikdikin mo lang. Tapos ibigay mo, napakaganda rin. At saka pag maghalo ka nitong mga mga kaibigan, itong mga vitamins na to, ay ito'y sa maalasap ng isang manok, at saka sa katawan ng isang manok po. Naku, ibang manok, tapos sabayan mo pa ng training, kaibigan, kasi itong wheat feeding, mga kaibigan, talaga pong lumalakas, iba ang lakas ng manok po, lalo na pag marunong ka mag-timing nito, exercises, tapos daily exercises, mga kaibigan, tapos ang pagbigay mo ay napaka-consistent po, na talagang ang iba naman ay timbangin nila po, hindi na timbangin yan, mga kaibigan. Isang kutsara kalahati, pwede na yun. Kahit derby, mga kaibigan, mag-ano lang ka ng takalan po. Pero sa kutsara naman, kaibigan, basta marunong ka, isang kutsara kalahati, pwede na yun. Kung medyo malaki-laki ang manok, dagdagan mo rin ng kunti para maano mo yan, mga kaibigan, parang ma-estimate mo yan, mga kaibigan. At saka ito namang pag ikaw ay gumagamit ng wheat feeding po, alam mo lang yung mga halo ay talagang mag-iba ang manok, mga kaibigan. Yung balahibo nila, naku, parang may mga laman po, talagang yung tawag na makintab po. At saka ito lang kasi, mga kaibigan, hindi naman ito masyadong magastos kasi itong B22 to powder, mga kaibigan, ay 100 plus, tapos hindi mo naman yan maubos sa isang lagayan po. Itong tinatawag lang with germ, hindi yan maubos, mga kaibigan. Lexus powder, madali lang. Pero pag ang Lexus powder, mga kaibigan, o wala kang mabilhan ng Lexus powder, pwede naman yung pamalit mo ay yung brown sugar po, yung tinatawag nila ditong yung medyo may mga mga kaibigan, hindi masyado pinok, yung central, mga kaibigan. Yun ang pamalit ng Lexus powder po. Kasi ang Lexus powder naman, pag ikaw naman talaga, mga kaibigan, ay gumagamit ng wheat feeding, ay ready ka. Kasi parang pangmalakihan na laban yan pag may mga gano'n, Lexus powder naman, 100 plus, malaking na yun. Medyo matagal-tagal na, pero pag marami ang kinokondisyon mo, 10, ay talagang madali lang ubusin po. Medyo magastos lang, pero pag ikaw ay sumasali sa ganyan, ay alam mo na yon. Kasi pag ikaw ay nag-wheat feeding, mga kaibigan, alam mo na medyo mabigat yung mga laban dyan po. Ito'y talagang lang, mga kaibigan, pagpapaalala lang po na itong wheat feeding ay magandang ibigay sa ating mga manok, lalo na sa mga bigating labanan. At saka talagang gusto nating
makita talaga yung manok na malagitik yung mga palo, mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ay talagang ito'y parang tip na rin. Kung sino mo yung gusto mag-wheat feeding, ay try nyo para makitaan nyo ang isang manok na talagang iba po. Yun lang mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.